ko-convert ko yung 29 na bike into 27.5. Pwede kaya? So, tama ang rinig nyo. From 29 to 27.5 na wheelset. Siyempre, alam ko yung sasabihin ng iba. Nat, delikado yan. Bababa yung bottom bracket height. Magbabago yung geometry ng bike pag ginawa mo yan. Blah, blah, blah. Pero, gagawin ko pa rin for the sake of science. Joke lang. Magpapalit tayo from 29 to 27.5 pero may mga hakbang naman tayong gagawin para ma-minimize natin yung mga pagbabago ng height at geometry ng bike. Ang unang ginawa ko ay pumili ng gulong. So para hindi bumaba yung stance ng bike natin, 27.5 plus tire ang kinuha natin. Normally, ang mga plus tire ay nag-i-start sa 2.8 up to 3.0. Itong nasa atin, 2.8 ang pinaka-width niya. Mas makapal ang width ng gulong, mas matangkad din to. So dahil nga hinahabol natin na medyo hindi bumaba ang pinaka-bike natin, 27.5 plus tire ang gagamitin natin at ito ang Minion DHF. Normally, ginagamit lang ito sa harap pero ako gagamitin ko sa harap and likod. Pag-uusapan natin later on kung ano yung disadvantage ito pag ginamit mo siya sa likod. Meron din naman itong advantage, so stay tuned. Yung mga ganitong tire is up to 35 PSI. 3C Max Terra, it provides good balance of speed, grip, and tread wear. Triple compound construction na fast rolling pero may maganda pa ring traction. Tubeless ready na rin ito at naka-double down casing. Meaning pang-aggressive enduro racing and heavy-duty trail riding ito. Medyo overkill to sa use case ko pero may nakita kasi akong magandang deal sa Shopee so kinagat ko na. Try kong ilagay yung link sa description or kadalasan lumalabas naman na dyan sa lower left ng ating video. Ang pinaka-weight nung tire is 1.265 kilos. Pero given na yan, gawa ng naka-double down ito at 2.8 yung tire width. So malamang mabigat talaga yan. Ang gagamitin naman nating wheelset ay yung ProLite Pilipinas Edition. Pero papalitan ko yung pinaka-spokes ito. Naka-pillar naman pero ang kapal. Meron naman akong triple butted na pillar na nakatenga lang dito sa bahay. So ito na lang yung gagamitin ko. So ang weight nitong 32 pieces na pillar na maninipis, nasa 140 grams. Ito naman yung makakapal na pillar. Nasa 220 grams. May 80 grams din na natipid dyan ha. So 160 grams din yan sa dalawang wheelset. Sa feel pa lang alam mong mas magaan talaga yung triple butted na pillar eh. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So syempre tayo nag-lace at nag-true ng ating mga gulong. Gusto nyo ba ng tutorial about dyan? Comment nyo sa baba. Kung maraming nag-comment, di gagawa tayo. Gagamitin pa rin pala natin yung ProLite na hub, hindi nga lang ito boost. So mag-i-spacer na lang tayo. 36.8 ang outer width ng ribs na ito at ang inner naman nito ay nasa 30mm. Kaya perfect siya dun sa 2.8 na 27.5 na tire natin. At dahil tubeless ready naman din yung tire at tubeless ready din yung rims, di tubeless na rin natin. Normally duct tape ang ginagamit ko at ang tanong bakit pa slant ang gupit sa pinaka-end ng mismong rim tape para yan hindi kagad mag-peel off pag meron ng sealant. Pag pa-straight kasi yung cut, ang tendency pasukin kagad ng sealant yung pinaka-edge niyan. Mas mabilis umangat yung rim tape pag ganun. Pag pa-slant yung cut, mas mababa yung chance. So yan, okay na yung tape natin, siguro naman magsisil na yan. Syempre, wag natin kalimutan yung valve. Siguraduhin nating maayos ang pagkalagay para hindi singaw. Kadalasan dyan sumisingaw yan I-mount na natin ng tire at wag kalimutan ng tamang rotation. Inuuna ko sa taas, papunta sa baba at mag-iwan lang ako ng konting awang para sa paglalagyan ng sealant. At kita nyo naman, pang motor lang yung ginagamit ko. Effective naman yan. Wala naman ako nagiging problema dyan. Mas madalas lang ang top up pero okay lang, mas mura naman siya So pwede nang isara, medyo matigas lang, gawa ng double down yung casing. Normal naman na matigas pag double down kasi talagang makapal Siyempre, gumamit na tayong tire levers, wag na nating pahirapan yung mga sarili natin. Ang napansin ko lang dahil nga old stock itong mga tires na ito, meron ng weird na hubog yung pinaka-tire. Kaya nangamba ako baka mahirapan ako mag-tubeless. Kita nyo naman 'di ba parang pisak yung gulong 'di ba pagitna. Pero sa gulat ko, pagbukas ko ng pump, nag-inflate din kaagad siya. Iba talaga pag tubeless ready ang rim at tire mo, hindi ka na mahihirapan. Medyo natagalan lang inflate kasi high volume yung pinaka-tire. 2.8 ba naman
Ikot-ikot lang para kumalat ang sealant. At nung tinignan ko malapitan ang gulong, ang laki. So tinabi natin siya dun sa 29 na wheelset. 29 yung nasa likod at yung 27.5 yung nasa harap. Pero kitang-kita nyo naman na malaki pa rin yung gap nila. And at di ba nga kaya ka 27.5 plus para mahabol mo yung tire height. Pero malaki pa rin yung gap niya sa 29. Okay na yan. At least hindi masyadong nalalayo. Kesa gumamit tayo ng same na 2.25 na tire width na 27.5. Mas mababa yun. May mga hakbang naman tayong ginawa para hindi masyadong bumaba yung stance ng bike. Later, sukatin natin yung mga angles tsaka yung bottom bracket height at ikumpara natin siya sa dating setup. Pero bago yun, tignan muna natin yung tread pattern ng dalawang tire. Yung 29 yung nasa kaliwa, yung 27.5, 2.8 tire naman yung nasa kanan. Medyo buhagag yung tread pattern ng 27.5. So ito yung pinaka tire width. Kinaliper natin para sure ang sukat. Nasa 6.55 cm yung pinaka tire width niya. Ito yung 29 na may 2.25 na tire width. Nakita niya naman ang luwag ng caliper. Yung caliper hindi ko ginalaw yan. Yan yung sukat ng tire width ng 27.5 na 2.8 para makita nyo yung difference. At itong stock wheelset ng GT Zaskar natin ay nasa 5.55 cm naman ang lapad. So malaki-laking difference yan ha. Talagang mataba yung tire na nilagay natin. So ang pinaka-weight ng wheelset natin na 27.5 ay 2.395 grams. At yung stock wheelset naman ay 2.340 grams. So konting-konti lang yung difference nilang dalawa. Pero syempre, hindi naman talaga super accurate nung timbangan natin. So plus minus talaga yan. Itong Zaskar FS, originally naka Santur XCR 34 coil na 130mm ang travel. So para mahabol yung ibababa ng bike, gawa ng gagamit nga tayo ng ibang wheelset, gagamit tayo ng mas mataas na fork which is yung Fox 34 na may 140 na travel. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So ito na, sinukat natin yung mga angles and yung bottom bracket height from stock 29 na wheelset to 27.5 na naka-plus tire. So sa original setup, yung pinaka-stock form niya nasa 33.5 cm. Head tube angle naman nasa 65 degrees. Seat tube angle sa sukat ko nasa 75 degrees naman. So nung kinabitan natin yung Fox at yung wheelset natin, yung bottom bracket height natin naging 32.9. So bumaba ng bahagya. Pero konting-konti lang naman. Head tube angle naman natin nasa 64, so dumapa ng konti ng 1 degree. Yung seat tube, hindi ko alam bakit 75 pa rin siya. Pero malamang may point something na difference yan, hindi lang kita dun sa mismong sukat natin. Yung tire clearance natin medyo lumiit. Kita nyo naman sa daliri ko kung gaano na lang kalipis yan. Pero kung magbalak kang maging plus tire ang gulong mo dito sa GT Zaskar FS, kasya naman. Kung titignan natin yung tread pattern, medyo buhaghag. Sabi ng Maxxis, best for mixed condition itong Maxxtera na Minion DHF. Yung stance niya parang mas pumogi para sa akin ha. Pero para sa akin lang naman yon kasi lumaki yung gulong eh. So yan yung magiging itsura ng stance niya. Sorry, hindi ko nayakyat yung dropper, nakaubaba yung upuan. Pero ang lakas talagang makapogi ng Fox na fork eh. Ang mahal lang talaga niya, nakakainis. And also, puti yung logo ng Maxxis na to, gawa ng ito yung ginagamit ng mga manufacturers na nilalagay nila sa built bike. Pero yung iba hindi na ilalagay sa built bike kaya binibenta na lang nila ng hiwalay. Yung pang retail kasi, dilaw talaga ang kulay ng sulat. Okay, sa ride feel naman, medyo nagustuhan ko siya. Kasi technically, mas umiksi yung bike kasi nga 27.5 yung wheelset na ito. Sa pakiramdam, yung pagmaneuver, parang mas madali siya sa akin ngayon. For some reason, sa 29, nahahabaan ako eh. Kaya parang mas hirap ako magmaneuver sa 29. Kaya parang mas nagustuhan ko yung setup ngayon. At syempre, dahil rainy season pa rin dito sa Pilipinas, hindi pa talaga natin to na iti-trail ng matindi. Though, na-trail ko naman yan dito sa Guba sa syudad sa medyo wet condition. Okay naman, makapit naman sa mga putik at sa mga madudulas na daan. Kahit papaano mabibigyan ka ng confidence ito sa mga ganitong terrain. Pero syempre, dapat right PSI. Hindi porket maganda yung gulong mo at makapit, totodohan mo na ng hangin ito. Dapat tamang PSI din sa mga ganitong terrain. Overall, nagustuhan ko yung pagiging makapit ng gulong sa ganitong trail. Pero tandaan, kahit anong kapit pa ng gulong mo at tamang setup mo dyan, pag dumaan ka sa semento na puro lumot, sigurado ganito ang mangyayari sa'yo. Kaya lagi pa rin mag-iingat.
Marerecommend ko ba na magliit ka ng wheel size sa bike? Syempre, hindi. Gawa ng ginawa talaga yung mga frame sa specific na wheel size. Nagkataon lang na may mga hakbang akong ginawa para mahabol pa rin yung ilan sa mga geometry, tulad ng paggamit ng mataas na fork at malaking klase ng gulong. It will work, pero you have to consider na may mga drawbacks yan, tulad ng pagbabago ng handling and potentially pagbaba ng bottom bracket height na pwedeng mag-cause ng pedal strike. Nagkataon lang sa akin na mas nagustuhan ko yung handling kasi parang umiksi yung bike, pero pwedeng placebo effect lang din. Malalaman natin ang iba pang mga drawbacks pag na-ride na natin to sa mas magandang panahon. So, mag-subscribe ka na para makita mo ang mga videos pag lumabas na. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!